Mga halal at itinalagang SK officials mula taong 2018 maaari nang mabigyan ng civil service eligibility. Sundan sa report. Nakasaad sa bagong resolusyon ng Civil Service Commission, maaari nang mabigyan ng first-level civil service eligibility ang mga halal at itinalagang opisyal ng Sangguniang Kabataan. Kwalipikado rito ang mga elected at appointed SK officials simula 2018 na nakatapos ng buong 3 taong termino at may maayos na record sa panunungkulan. Kabilang din ang mga SK Secretary at Treasurer. Sa kabila nito, mainit pa rin ang usapin hinggil sa rekomendasyon ni SILG John Vic Remulla na pagbuwag sa SK dahil sa mababang partisipasyon ng mga miyembro nito. Karamihan din sa mga SK ay mga estudyante. Kapag sila ay nag-aaral, lalo na ngayon mayroong K-12, so makikita natin na yung edad ng mga estudyante ngayon, 22, 23, talagang mga estudyante pa. Nakasalalay na raw ang desisyon sa mga mambabatas kung bubuwagin nila ang SK o hindi. Pero knowing yung ating mga mambabatas na karamihan din sa kanila ay may mga anak, kamag-anak ng mga miyembro ng SK, medyo mahihirapan. Pero kung ang mga opisyal ng SK ang tatanungin, nakababahala raw ang rekomendasyon ng SILG. Nakita po naman natin mismo ang sipag at malasakit ng mga kabataang leader sa kanilang mga barangay dito po sa aming municipality. Totoo na may kahinaan ng sistema pero hindi pagbuwag ang sagot. Ang solusyon ay mas malinaw na pulisiya. Pero nilinaw ng DILG Provincial Office, hindi naman daw lahat ng SK ay walang naitulong sa pagpapaunlad ng kanilang lugar. Nakalulungkot lang daw na karamihan sa kanilang mga aktibidad hindi tumutugon ng maayos sa mga tunay na problema at pangangailangan ng barangay. Kasi ang SK po is parang voice of the youth. Pero ang gawin na lang po siguro is ayusin yung mga projects na kailangan nilang ipatupad na magbe-benefit po talaga sa kabataan. Dagdag pa ng DILG, kung sakaling alisin ng SK, maaari pa rin magtalaga ng isang posisyon ang sangguniang barangay na kumakatawan sa mga kabataan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.